Gusto kong matikman muli ang Mapo Tofu. Naiintindihan niyo ba? Ang Mapo Tofu ay isang authentic dish ng Sichuan. Ito ang susubok sa inyong mga kakayahan bilang isang Sichuan chef. Gaganapin bukas ang tanghali ang cooking battle. Magsipaganda na kayo! Opo! Tandaan niyong dalawa, ang kasagutan ay maaaring nasa isip niyo lamang. Gustong matikman muli ni General Lee ang kakaibang Mapo Tofu. Magkaibang lasa ng tofu at karne. At ang perfect harmony ng 6 na flavor. Anong gagawin ko? Tulungan mo ko. Di bale, meron na tayong mga pangsahog. Subukan na natin, Mau. Oo, kakaibang Mapo Tofu. Sino kaya nagluto nun? Susubukan ko makagawa ng perfect harmony ng 6 na flavor. Simulan na natin! Lulutuin ko na! Una, ginining na baka, dinikdik na baong at dochu, kulang sili, tengming yang, at ang puso ng Sichuan dish, ang doubanyang. Ito ang hot flavor. Ang unang flavor. Unang flavor. Dapat itong haluing mabuti hanggang sa mag-iba ang kulay. Ang sabaw. Lagyan ng sabaw. Ang tofu. Lagyan ng konting seasoning para magkalasa. Ang sarap. Lutuin sa mahinang apoy. Toyo. Budburan ng murang daon ng bawang. Ang bango. Ang aroma. Ang pangalawang flavor. Siyang. Dalawang flavor na. Kulang sili, puting tofu, at murang daon ng bawang. Ngayon, ang pangatlong flavor. Ano? Lagyan ng harina para lumapot. Ito na ang panghuli. Dahan-dahan lagyan ng mantika ang kawali at lakasan ng apoy. Pabayaang kumulo ang mapo. Pinapasarap nito ang lasa at aroma. At narito na inihanda kong pang-apat na flavor. Tang! Tang! Magaling! Lagyan ng mantika. Ngayon, budburan ng durog na paminta. Ang panlimang flavor tinatawag na Ma! Ngayong kumpleto na! Ate, kain na tayo! Aray! Bakit mo ako pinalo? Anong sinasabi mong kumpleto na? Kulang ka pa ng isang flavor. Ano? Tingnan ko nga. La, siyang, se, tang, at ma. Oo nga no, 5 pa lang, kulang pa. Aray! Ano ba, sakit na. Nakakadalawa ka na, ate. Hindi ka dapat magtawa, Mau. Kapag natalo ka sa cooking battle, ang magiging bagong head cook ng Zhu Xiaolu ay si Showan. At hindi lang tayo palalayasin, paparusahan pa tayo. Alam ko. Uulitin ko na lang uli. Ate, sabihin mo kung anong lasa, ha? Akong bahala. Dinagdagan ng 5 flavor. Ano kaya ang pang-6 na flavor? Baka hindi man lang ako nahirapang mag-isip. Pinagkabalahan natin ito. Di bale, mapapasayo na ang Zhuxiaolu, Mr. Showa. Hindi ko ilalaan ang buong buhay ko sa pagiging chief cook ng restaurant na yon. Unang hakbang pa lang ito upang makamit ko ang aking ambisyon. Ambisyon? Mabuti pa manood na lang kayo. Gagamitin ko ang talento ko sa pagluluto. Para balang araw, luluhod sa harapan ko ang Emperor. 12 oras na ang lumipas. Ay, hindi ako dapat matulog. Nagpapakahirap si Mau. Mau? Gising! Nagpapakahirap ka! Nagkukulang pala! Pinuloko mo ba ako? Ano bang sa'yo na kasalanan yung kapalaran ng Zhu Xiaolu? Kailangan manalo ka! Hindi na ako, ate. Nakakainis! Ano ba talaga ang huling flavor? Si
Isipin mong mabuti. Nung maliliit pa tayo, di ba, lagi tayong pinapakain ng mapo tofu ni Mama? Pero nakapagtataka, halos araw-araw natin kinakain yun, pero hindi tayo nagsasawa. Oo nga, naalala ko na. Ang mapo tofu na madalas ipakain sa atin ni Mama ay napakalambot na karne, kaya madaling kainin. Ang bawat piraso ng karne ay malutong at hindi sumisiksik sa mga ngipin. Naaalala mo pati yun, Mau? Hindi isang ordinaryo. Ang karning yun, di ba, Karin? Hindi ko na maalala, matagal na kasi. Ang pagkakaiba ng lasa ng tofu at karne. Ibang klaseng giniling na karne ang ginamit. Hindi kaya dahil sa pagiling sa karne ng baka. Sigurado ako na hindi yung baboy o manok. May nabanggit si General Lee. Ang kasagutan ay maaaring nasa isip nyo lamang. Tama! Alam ko na! Anong naaalala mo, Mau? Kaunti lang naaalala ko kung paano magluto si Mama, Karin. Anong ibig mong sabihin? Pilitin mo maalala. Isipin mo. Magaling! Anong hinahanap mo dyan? Sabi ko na nga ba, ang taon na yun. Anong nangyayari sa'yo? Naalala ko ng lahat ngayon. Ang alin? Ate, napakadakila talaga na ating Mama. Kahanga-hanga siya. Teka! Sandali lang, Mau! Saan ka pupunta? Wala na natitira pang oras! Dinagdagan ng pang-anim na flavor na hindi ko maintindihan. Pang-anim na flavor. Alam ko na! Ngayon na ang araw para ihayag ko ang mananalo sa cooking battle para sa Zhu Shalu. Nakahanda na ba kayo? Opo! Ang mafu tofu na Sichuan ay may perfect harmony ng 5 flavor. Ma, le, se, siyang, tang. Gusto kong malaman sa inyong dalawa ang pang-anim na flavor na pumapaloob sa mafu tofu. Yun ang... Yun ang su! Oh, alam niya. Alam din ni Shoan? Magaling. Nahanap ninyong dalawa kung ano yun. Ang ibig sabihin ng su ay malutong. Ang pang-anim na flavor na iniingi ko ay walang iba kundi su. Sabi ko na nga ba, ang mapo tofu ay isang pagkain na hindi kailangan pang nguyain. Natural na malalasahan mo ang lutong nito. Titikman ko na ang niluto nyong mapo tofu. Oh, pareho masarap! Makukuha na natin ang lakas. O kaya nga. Mukhang parehong masarap. Ang mapo tofu ang pinagkukunan natin ng lakas. Mahusay ang kanilang preparasyon pero ang susi sa mananalo ay... Nasa ika-anim na flavor. Ang mabuti siguro ay unahin natin ang luto ni Shoan. Anong ginagawa niya? Tulad ng inaasahan ko, alam niya talaga. Naku, hindi bumabaksa kahit napakataas na. Kamangha-mangha ang luto ng tofu. Ganon din ang lutong ng karne. Napatunayan ang pagkakaiba ng lasa ng tofu at karne. Napakasarap nitong mapo tofu. Mau, talo ka na. Ang su ay tungkol sa tofu. Hindi ko kagad naisip yun. Pero kung tama ako, Ang susunod ay ang luto ni Mau. Ito ang... Si General! Si General Lee kumakain sa malaking plato!
tingnan nyo! Naubos niyan lahat! Walang natira! Pareho kong tinikman ang mapo tofu. Nahanap ko ang ika-6 na flavor, ang su. Nahanap ni Shoan ang su sa tofu, subalit iba ang kay Mao. Ang kakaibang mapo tofu na natikman ko ay may 10 taon na ang nakakaraan. Ang original su ng mapo tofu ay wala sa tofu, kundi nasa giniling na karne. Parehong-pareho ang natikman ko noon. Giniling na karne? Ang nilutong mapo tofu ni Mao ay ang tunay at nag-iisa at naiibang mapo tofu. Su, ang malutong na lasa ng karne ay ang ika-6 na flavor. May gusto ko sabihin, General. Kung sa karne mo makikita ang su, pinakamasarap na karne ang isinihog ko dyan. Sigurado ako na hindi nalalayo ang lasa nito sa niluto ni Mao. Malalasahan mo ang kaibahan ng dalawang lutong ng karne. Dapat mo makita ang una, itong giniling na karne ni Shoan. Sunod, ang giniling na karne ni Mao. Nakita nyo ba yun? Oo, mas malutong ang giniling na karne ni Mao dahil nahati ito. Ang karne ni Shoan ay hindi nahati, nadurog lang. Nakita niyo naman, nagbibigay ito ng kakaibang lutong. Mao, Bakit po? paano mo niluto itong karne? Generally, hindi po yan karne. Anong sabi mo? Hindi karne? Nakikita nyo to? Ito ang sikreto. Ano yan? Sikreto nga ba yan? Sumunod kayong lahat sa akin sa kusina. Ang tunay na itsura ng aking giniling na karne ay ito. Ano ang tunay na itsura ng giniling na karne ay? Soybeans? Soybeans ang tawag nila sa karneng tumutubo sa bukid. Paano mo niluto itong mga soybeans para lumabas ang lasa ng tunay na karne? Ganito po. Una, pakuluan ng soybeans sa sabaw. Tapos, durugin at tadarin ito. Alatan ng konti. Lagyan ito ng siyang. Ang flavor ng siyang ang nagbibigay ng lasa at katas ng karne. Sandali lang, Mao. Matutunaw ang artificial flavor sa mapo kapag naluto na ito. At siguradong mawawala na rin ang tunay na sustansya at lasa ng karne. Tama, hindi mo malalasaan ang karne kung basta mo nalang pinisa at nilagyan ng siyang. Tama po kayo. Huh? Kaya nga po, sandali ko lang niluto ito sa mantika para mapanatili nito ang lasa at lutong para maglasang tunay na karne. Sa unang tingin, mukhang tunay na karne, di ba? Yeah! Generally, tingnan po ninyo. Totoo nga sinasabi niya. Soybean, giniling na karne. Hindi, ang lasang nito ay... Siguro alam mo na, Shoan. Ang chef na nagluto ng kakaibang mapo tofu. Ang tinatawag lang Diyosa ng Siswan, ang chief cook ng Jushalu. Si Pai, ang inyong guro. Kaya nga ito ang pinagawa ko sa inyo. Sabi ko na nga ba? Mapo tofu na gawa ni Mrs. Pai. Ganun pa man, napahanga mo ko, Mau. Naisip ko na ang mapo dofong ipinaluluto nyo sa amin ay mula sa aking mama. Kaya hinanap ko sa product yearbook kung kailang bumisita ang general. At nahanap ko nga, 10 taon na nakakaraan na magkaroon ng peste ang mga baka dito. Hindi ito pwedeng lutuin para gawing mapo tofu. Ganun ba? Yun ang taon na nagpunta ako sa bayang ito. Ang mapo tofu ang pinakagustong pagkain ng lahat. Pinagbuti niya ang pagluluto ng mapo tofu gamit ang pamalit na sangkap. Vince, yun ang natatandaan ko sa aking mama. Eh di, Mau. Ibig sabihin, nalaman mo kung anong sangkap dahil naalala mo ang madalas ninyong kinakain nung maliit pa kayo. Opo, naalala ko pa ang bawat lasa ng mga lutuin ni mama. Ganun ba? Shoan! Alam mo kung bakit ka natalo? Dahil masyado kang nagtiwala sa iyong sarili. Eh nakala mo kasing mas mahusay ka pa kaysa sa nagturo sa'yo, walang iba kundi ang mama ni Mau na si Pai. Hindi mo siguro nalaman ang kahalagahan ng pagluluto na gustong ipaunawa sa'yo ni Pai. Nais nito na ihain ang mapo tofu sa mga humihiling kumain nito gamit ang soybeans. Hindi ito mababang o superior sa original mapo tofu na may kasamang karne ng baka. Nagawa niya yun dahil hangad niya ang kasiyahan ng bawat tao. Ang hindi nakakaunawa sa kahalagahan ng pagluluto ay walang karapatang maging chiko ng Jushalu. Mau, masaya ako at nagaya mo ang luto ni Pai.
Napakagaling mo. Maraming salamat po, General Lee. Maraming salamat po. Pagsisisihan mo ito, Mao. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Noong unang panahon, sinabi nila na ang isang mahusay na chef ay kayang lutuin ang bawat sangkap ng pagkain sa pamamagitan ng pagtanda nito sa lasa at sa itsura nito. Ang sekreto ng soybean ay isang bagay na hindi ko rin alam. Nagawa ng batang ito na lutuin yon sa pamamagitan ng pag-alaala sa 10 taong nakaraan. Mao, Po, bago kita hirangin bilang bagong chief cook ng Zhuxialu, meron akong isang kondisyon. ano po yun? Ang kondisyong hihingin ko ay dapat kang pumunta sa Guangzhou Mecca of Chinese Cooking para madisiplina mo ang sarili mo sa pagluluto at maging isang special cooking master. Special Cooking Master? Special Cooking Master?